Bakit ako numero 1? Dahil mag-aangas ako ng why not? Let's do it. Dahil ganun, naisip ko na hindi na mag-artista. Siguro, hindi naman ako ganun. Kaya ito lang kasimpleng buhay. Ba't ba natin ginagawang komplikado? Ano bang sasabihin ko sa mga taong ganito? Sa akin walang masamang loob. Alam mo yun? Kasi alam ko yung totoong mga nangyari. Alamin kung bakit ako numero 1 this month, September 13, Tuesday, 7 p.m. dito lang sa paborito niyong cable channel, Cinema One. Siguro ginagawa yung mga bagay my way, Carlitos way. Siguro numero 1 kasi naiintindihan ko ang lahat ng level ng tao. From pinakamataas sa pinakamababa. Maraming salamat siyempre at na-experience ko ang pinakamataas at pinakamababa. With just a smile, a wave, and even just a mention of his name brings out the screams from his most fervent fans. Once tagged to be the next bad boy from the Padilla clan, he's also got lethal charisma, the insatiable drive to prove himself, and of course, irresistible looks. But there's more to Daniel Padilla, the actor, the singer, the son and brother, the lover, and the man loved by millions. Siyempre, di ko nga naisip magkakafans ako eh. Bago naubos, hindi ko naisip na magkakafans ako. Coming from a showbiz clan and having Romel Padilla and Carla Estrada as his parents, one might think that being in showbiz was an obvious path for Daniel John Ford Padilla. But he admits that he is one reluctant star to be. Ang bata ako, laging tanong sa akin, nanay mo si Carla Estrada, gano'n. Nanay mo si Romel Padilla, ay tatay mo. Pag bata ka, syempre, di ba, na artista yung magulang mo, parang astig din. Nakikita ko naman sila Tito Robin din nun. So, sanay ako nung may artista sa paligid. Kaya hindi rin ako masyadong, alam mo yan, gusto kong artista yun. Parang mas relax na ako, gusto kong maging basketball player. Yung yearbook ko pa nga ganun eh. Lahat sila gusto nila maging doktor, ako gusto maging NBA player. The young Daniel seemed to be veering away from the showbiz path. Daniel reminisces just how shy he was with other people and performing in front of others. Grabe yung pasma ko na talaga, nanginginig ako. Pero ang ano sa akin, sobrang hiya. Pero pag sinalang mo na ako, biglang mawawala yung hiya ko for a while. Tapos pagkatapos ko, balik ako sa hiya. Pag nakikita ko yung tatay ko, yung hiya ako. Diba? Normal. A shy boy he may have been, but there's one trait that Daniel isn't shy about. Naalala mo siya, His being a mama's boy. Thankful ako at lalaki yung baby ko dahil kung ako babae na kayanan kong lumaki ng walang father. So, much more batang lalaki. lalaki na. Daniel's childhood wasn't easy. His mother Carla got pregnant at the peak of her career, while his father Romel was in prison. In fact, Carla was very emotional during Daniel's first ever TV appearance. Ako, laki ng pasalamat ko sa nanay ko. Dahil yung nanay ko, hindi lang babae, lalaki din yun eh. Nanay ko yung savior ko din talaga. Dahil sa kanya, hindi ako masyado naghanap ng airpot ko. Pero, syempre mahal ko yung airpot ko. Pero nandun din naman yung tatay ko. Minsan-minsan nagkikita rin kami. Pero hindi naman ako yung nagrebelde. Dahil sa pagpapalaki din sa akin ng airmat ko yun. Hindi lang sa akin, sa mga kapatid ko na hindi niya kami tinago. Hindi niya sinugarcoat yung buhay. Sobrang batang edad namin talagang alam namin yung nangyayari. Alam ko na nakulong yung airpot ko dati. Walang masamang loob. Alam mo yun? Kasi alam ko yung totoong mga nangyayari. Kaya kahit nagkaroon ako ng kapatid sa iba yung tatay, wala akong galit sila. Dahil nanay ko, tao lang at mamahal din naman siya. Lalo na nung bata ako. Sobrang ano ako sa nanay, mamas boy ako sobra. Hanggang ngayon naman, pero hindi na, bumalik na. Nawala eh, kasi na-awkward ako eh. Dumating ako sa awkward stage na hindi ko kaya halikan kahit halikan yung nanay ko. Ang sarap ng feeling na gano'n. Dapat talagang oras mo sa nanay mo is ginagawa mo special every time. Discovered by the late talent manager Douglas Quijano, Daniel forged his path in showbiz as part of Gimmick 2010.
But he knew it wasn't the right time then. Nung 13 years old ako, na pinasok ako ni Tito Dogs, may show kagad kami yung Gimmick 2010. Siyempre, bata, kapatid ako ni Jessie. Nag-enjoy ako dun sa Gimmick 2010. Si Julia Montesin talaga yung love team ko kasi dun. Parang hindi naman love team. Wala naman ako ng love team na parang kami lang kasi yung close nun, yung mga tao na ano. After nun, tumigil ako mag-artista for 2 years. Bumalik ako, 15 na yata ako. Or 16. Tumigil ako kasi nga, parang na-feel ko na, siyempre bata pa ako eh. Wala pa akong, parang nagtatrabaho na ako. Ayoko nito. Ganun kagad ako. Parang, mas gusto kong mag-school muna. Bumarkada, tumambay, yung trip ko na. Sobrang hiya ako dati. Pag pinag-audition ako ni Tita Luz, pupunta ako dun sa audition, tapos uuwi na ako. Dadating lang ako, tapos uuwi na ako. Tapos magdadahilan lang ako dun sa nagbabantay kung ba't ako aalis. Fiercely loyal and loving to his mother and 3 other siblings, Daniel finally found his motivation and the purpose for showbiz to be knocking on his door. Kung anong merong buhay kami nun, parang may chance akong baguhin yun. Ayoko maramdaman na rin ng mga kapatid ko yung hirap din na naramdaman namin ng nanay ko ng bata pa ako. Doon na ako pumasok nung growing up. Tapos nung growing up, ibang experience din naman yun. Iisip na ako kasi 15, 16 na ako nun. Ang saya dahil lahat ng nakasama ko doon, lahat yung napapanood ko ng bata ako. So iba yung feel nung na may nakasama mo yung mga artistang to eh. Lahat yung sikat na yun eh. Grabe rin yung hiya ako na naman nun. Hindi ko alam kung saan ako puposisyon. Ewan ko yung nafe-feel ko nun. Ang papanood ko siya sa Mara Clara nun, si Catherine. Sentalo ni Julia. Si Julia, naging close ko yun. Tapos biglang love team ko, out of nowhere. Tapos kasama ko silang dalawa. Daw bang paniwala ng mga oras na yun. Parang masyado pa siyang panaginip para sa akin. Daniel finally caught the attention of the public, especially after he was chosen to be the on-screen partner of then-popular child and teen star, Catherine Bernardo. Pinapunta siya ni Tita Carla nung may pinapunta nga nila Sir Deo. Pinapunta rin ako. Basta yung ginawa lang namin nun, parang nakapila, tapos may video lang, tapos tinitinan sa camera kung may chemistry, may ganun. Siya yung napili nila. Buti nga pumunta siya, at least doon nagsimula lahat. Up next on Numero Uno. 100% grabe yung dedication na yun. Nakita ko, lalo na dito sa movie namin. Grabe rin yung growth niya as an actor and nakaka-proud rin. Iba yung level ng maturity ng kilig. Mas more on kesa kiligin, it's more seducing. Daniel's stint in growing up opened up more doors for him and gave rise to new projects, such as Princess and I. Yung Princess Ede, parang naging buhay ko yun. First teleserye ko yun. Nakaka-shock din. Kasi talaga dapat, alam ko, sila Enrique kasi talaga yun. Si Enrique naman yung kilala naman sa aming tatlo noon. Gina won Princess Mika's heart, and Danielle got another teleserye. This was Got to Believe. Got to Believe, isa yun sa mga pinakamasasaya ko. Derek Cathy yung director. And super naging close kami ni Derek Cathy. Yung kasama ko naman doon sila Tito Ben, sila si Tito Ian, parang airpot ko kasi yung si Tito Ian. Si Tita Carmina, sila Yubs. Siguro mas naging close kami ni Catherine sa Got to Believe. Iba-iba yung closeness na namin. It wasn't just their Filipino fans who went wild with this teleserye. Even fans from other countries caught the Katniel fever. This was proven by the award they won in Vietnam and the overwhelming support worldwide. Nakaka-culture shock yung gano'n. Di ba? Parang ibang lahi yung natutuwa sa'yo. Galing. Then Daniel got serious and proved that he is ready to be the leading man as he portrayed Angelo in Pangako Sa'yo. Ang dami ko natutunan sa pag doon na rin pumapasok yung nagkakaroon na talaga akong isip. Ibang experience, saka ibigay yung pangako sa'yo. Galing pa kanila Echo, kay Miss Christine Hermosa. Ang laking pressure din sa amin. The first time I worked with him was in Pangako Sa'yo. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap at umupo para aralin yung kanilang characters no, sa Pangako Sa'yo. I realized, sabi ko, oh my God, ang lalim ng batang to. He has so much depth. And for his age, ang ganda ng insights niya sa buhay. With top-rating series, Daniel conquered prime time. But he's got more under his sleeve as he earned blockbuster status on the big screen. Iba yung experience ng Must Be Loved kasi yun yung parang bago pa kami ni Catherine. So yung mga tao, parang ngayon pa lang nila kami nakikitang sa labas. So talagang mas excited sila. Daming tao pag nisi-shoot kami.
First movie, nakaka-shock pa rin. Nakaka-shock din yung sa movie pa na maraming shots, hindi lang pala kaya sa serye na isa-isang shot lang, close tight lang. Daniel tried comedy with Sisterakas and Pagpag, Siyam na Buhay, along with his partner, Catherine. First time ko makapag-drive ng karo nun. Mabagal lang pala yun. Kala ko sinasadya lang, ganun. Mabagal pala talaga siya. Next, Daniel went for a bit of history with movies he made with his family. Sa Ngalan ng Ama and Bonifacio, ang unang pangulo. Sa ngalan, grabe action dun. Nag-enjoy ako dun dahil pamilya ko kasama ko. Wala kami ginawa ng eksena ng bala dun. Nabingi ako dun sa palabas na yun. Dami ko rin natutunan kay Tito Robin. And nag-iiba yung bonding namin mga puro Padilla kasi. Yung Bonifacio naman is very historical yung story. Ang dami ko natutunan dun. Para akong pumasok sa isang libro dun. Kaya ako sobrang in-idolize si Andres Bonifacio. But it was the back-to-back blockbusters that made its mark for all Kathniel fans. She's dating the gangster and Crazy Beautiful You. She's dating isa sa mga astig na movies. 90s era kami nun eh. Yun yung era na trip niya, 90s. Kasi yung costumes namin, Crazy Beautiful You, yun yung chance na malabas ko yung konting sarili ko dun sa movie na yun. Hinayaan ako ni Derek Maiden. Nag-shoot kami sa Mount Pinatubo kasama yung mga Aita, di ba? Ang saya ng experience, napakasimple ng buhay dun. Doon mo biglang maano na, ito lang kasimple ang buhay. Ba't ba natin ginagawang komplikado? Ganun lang. In Crazy Beautiful You, two girls captured Danielle's heart, Shenna and Jenny. Si Shenna at saka si Jenny. Ngayon, nasa Dolces, di ba? Artista na si Jenny. Ang dami na nakawento sa amin na nakakagulat na ganun pala. Ang dami na natutunan sa dalawang bata niya. After several years of being partners in numerous projects together, it seems destiny has prepared Daniel and Catherine for their biggest project to date, Barcelona, A Love Untold, directed by Olive Lamasan. Iba rin yung ganda ng movie na to. Sobrang iba yung Catherine, tsaka iba yung Daniel sa movie na to. Siguro, mas matured na talaga siya. Yan may kita niya yun sa movie. Iba yung level ng maturity ng kilig. It's more seducing. Yung mga problema hindi na siya external. Alam mo yun, yung parang may problema ako sa nanay ko, may problema. Meron, pero meron din akong internal. Aside sa napakagandang material na sinulat ni Ate Carmi and Inang together, ito yung role na pinaka na-challenge ko na hindi siya madaling gawin. Kaya once na gagawa namin, grabe yung fulfillment na nararamdaman. Dito, binigay namin yung lahat ng kaya namin ibigay sa movie na talagang dumugo na lahat ng ilong namin, ng mata namin sa kakaiyak. Sobrang thankful ako kung sa binigay sa amin si Inang. Ang dami namin natutunan kay Inang na madadala namin hindi lang after nitong movie hanggang matapos ang karir ko siguro. Dubbed Inang by her colleagues, director Olive Lamasan has numerous Pinoy movie classics under her belt. And now, Danielle and Catherine get their chance to be part of that exclusive list. Hindi nagsisink in, pero nafe-feel mo na, wow, thank you, Inang. Na-excite ako pero grabe yung kabakan nung nalaman ko si Inang kasi alam ko na seryoso to na dapat mag-focus kami sa tatrabuhin namin talaga yung characters and lahat. Ang challenge kasi sa amin is that it is a transition movie, transitioning them into more mature roles. Parang nakita mo yung hunger to become more. Yung hunger na ma-improve niya yung kanyang craft as an actor. Pero sinabi niya talaga na parang gusto ko pong mag-improve. I would want to be able to give more to the audience. Up next, get to know more about Danielle Padilla. Mas marami kaming differences noon. Natimpla kaming dalawa. Yung compliment kaming dalawa. Si DJ super close na siya kay Mama. Nakita mo naman na nag-effort si DJ para mas makilala sila. And na-appreciate ko talaga yun. Ang first impression ko kay Daniel, aside from being a Padilla and the son of Carla, parang hindi masyadong nag-make siya ng impression sa akin when he was starting. Sa Princess and I, doon ko siya unang na-notice. He was not supposed to be the lead. Make presence yung bata. And true enough, naagaw niya yung dapat hindi sa kanya. What I liked about him was his eyes. Yung mata. Parang nakatingin ako sa soul ng bata. When I started doing concerts, naisip ko, may talent yung bata kasi may talent sa pagkanta. Iba ang karisma niya sa tao. Tapos nung una siya nagsisimula, sabi ko, itong batang to, may shyness,
Pero pinapalakas yung loob. Tapos sabi ko, natatawa ako kasi parang, itong batang to, pag napapagod, pinapakanta yung audience. Hanggang sa notice ko, parang ganda pinapakanta yung audience, hindi na siya kumakanta. But the audience and the fans love him. Daniel isn't just a top-rating actor. He also shares with the audience one of his life's passions, music. Pinakanta ako nung, siyempre, nung River Maya na hinahanap ako. Pamulso ko yun. Napanood ni MNS. So yun na nga yun nangyari. Ipakanta ko yung mga genre na hindi ko tipo. Pero nagkaroon na rin ako ng thinking na hindi naman din para sa akin. Para sa mga supporters ko and creating. Hanggang nagkaroon na ako ng last album na hinayaan na ako maglagay ng mga kanta. So nag-standards ako nung last na. And gusto ko rin kasi pakilala sa mga supporters ko yung ganun music. Alam mo yun? Kasi ngayon, yung music nawawala yung standards, rock and roll, medyo nawawala na rin. Yun, parang isa ko pang mission yun. Kasi fan ako ng music talaga. Talagang music kasama ko sa kahit saan. With 3 double platinum albums, Daniel got to conquer the concert stage with 3 sold-out concerts. Parang, what? Ganito? Ano to? Ano nangyayari? Concert na ako ngayon. Parang, mababalik na naman tayo para sa fans. Daniel, or DJ as he is fondly called by those close to him, has indeed achieved a lot, even being crowned as the Teen King. And he is only 21 years old. But of course, the path to success is never easy, especially when dealing with people who want to bring him down. Huwag masyadong open sa mga tao. Dapat magtiwala muna kayo. But Daniel remains steadfast and keeps being inspired by the love of his fans. Sila yung ipapaano ng loob niyo. Papahupa ng kabadtripan mo, pagtatanggol ka. Diba kabata-bata, pagtatanggol mo. Imagine mo, for example, pinagtatanggol ka. Diba ano bang alam mo yung buhay ko? Yet, pinagtatanggol ka. And there's another thing that makes him very happy. Catherine. Daniel talks about his relationship with Catherine, from being awkward co-stars to close friends, and now each other's special someone. Mas marami kaming differences noon. Kasi si Catherine, syempre, nag-artista siya. Bata pa siya. Going bulilit time pa. Kumbaga, from the streets talaga ako. Iba yung pagkaano namin na nagugulat siya sa mga experiences ko. Parang natimpla kaming dalawa. Feeling ko nga nag-click kami kasi sobrang magkaiba kami. Hanggang ngayon naman, ganun kami ni DJ. Ang daming, parang lahat sa amin opposite. Kaya feeling namin, din siya nag-work kasi nababalance naman yung isa't isa. Daniel and Catherine have been together as on-screen and off-screen partners since 2011, and they've grown and matured together. Siguro nag-tone down ako dahil kay Catherine. Para siyang tatay. Ang dami ko natutunan sa kanya. Nagbago yung paningin ko because sa mga turo niya. Doon ako parati. Ang dami niyang tinuturo sa akin everyday na totoo naman na parang si mama pag naririnig, tama yan DJ, sabihan mo yan, ganyan. Kasi nga mature siya mag-isip, advance siya parate, one step ahead. Catherine shares the most important piece of advice that she has learned from DJ. Yung pakikisama sa mga tao. Kasi minsan napagkakamala lang ako sa plata, ganyan. Pero nahihiya lang talaga ako. Eh, minsan sabi, hindi naman maintindihan ng tao kung hindi ka nila kalala. So, mas natuto akong mas mag-open sa mga tao because of music. Pati si Direk Cathy, ginagana niya. Daniel may have captured Catherine's heart, but of course, he also made it a point to get the blessing of her family. Si DJ super close na siya kay mama. As in, parang nanay na rin niya kasi pag wala rin si Tita Carla, so si mama yung nandyan para mag-guide sa kanya, magpakain kung ayaw kumain, uminom ng gamot. Si Papa naman, okay din siya kay DJ. Tapos sa kuya ko, sa mga ates ko, habang tumatagal naman, syempre sa start, hindi awkward sila, tapos uncomfortable. Pero habang tumatagal, nakita mo naman nag-effort si DJ para mas makilala sila. And na-appreciate ko talaga yun. Yung pumupunta sa bahay, sumasabay sa amin kumain, yung mga ganun. They may be together 24/7, but they make sure it's not just all about work. They get to have fun and relax just like any other regular couple. Sabi ko yan na dapat pag work,
work. Pero dapat may time din na as normal kaming mga tao. Yun naman, nakasunod naman. Hindi kami malabas pareho eh. Pero kung lalabas, it's either kakain or manonood kami ng movie pagkatapos. Usually, pupunta lang siya sa bahay, magluluto, manonood din ng movie or papapuntahin namin yung mga kaibigan namin. Or kung may ilang days ko, sometimes mag-out of town. Up next, what makes Danielle's heart beat faster? Only here on Numero Uno. Ang ganda ni Catherine pagka... Despite a very hectic schedule, Danielle makes sure he gets to spend some quality time with Catherine. Isa sa mga pinakamasaya kong bakasyon siguro, nung kasama ko yung mga kapatid ko. Nagburakay kami nila Catherine. Kasi, minsan ko lang makasama yung mga kapatid ko. The usually astig Danielle shows his softy side whenever he talks about his siblings. At nung nakasama ko yung dalawang babae kong kapatid, enjoy. Ang saya. Mas na-feel ko yung kung anong meron ako ngayon. Alam mo yun, dahil sa kanila. Sweet ako pero silent lang. Hindi masyadong showy. Pero ngayon, naparamdam ko na sa dahil nagdadalaga na yung mga kapatid mo. Now, Danielle and Catherine show us just how well they know each other. Dream vacation for you together. Amon Polo or Maldives. Alam ko yan, Santorini. Greece yata? Hindi. Santorini yata. Santorini. Wait, dali ko tanongin. Sige, doon na lang. Okay na. Doon na lang ako. Final answer ko na yun, Santorini. Amampulo. Okay, ha? Ano yung usual na ginagawa ni Daniel para i-enjoy? Dami. Tekon kasi asertalo ako para. So usually, kunwari kinakausap ko tapos hindi naririnig pero naririnig niya. Ano yung usual mong ginagawa para asahan siya? Ako? O may yung kilagili niya? Sino mas malambing? Ikaw o siya? Siya. Ako. Tama ako. Sino mas magaling gumawa ng surprise? Ako. Sino yung dalawa mas sila? Pareho kami. Dati siya, ngayon ako. Kailan mo nasasabi ang ganda niya? Ang ganda ni Catherine pagka wala siyang makeup. Pag yung tamang naka-t-shirt lang siya. Kailan yung nasasabi mo na ay ang gwapo ni Daniel? Pag naka-white shirt lang siya, walang hair product sa buhok, or pag naka-jersey pang basketball. Ano usually yung reaction ni Daniel pag nakikita niyang medyo sexy? Up D. Taas men. Up the met. Up D. Tapos kasi pag narinig ng iba pa, grabe naman. So iniiba ko yung update. Ngayon, alam nyo na. So kailangan ko na namang ibahin. Yeah, the best thing naman about Catherine. Siguro yung ginagawa niya akong mas mabuting tao sa buhay ko. May plano siya na nadadamay niya ako. Binabalik niya ako sa tamang pag-iisip. Pero at the same time, binabaliw niya rin ako. Paano na Totoo siya. And yung minahal siya ng fans kasi ganun siya na wala siyang tinatago sa mga tao. As in, kung anong nasabi sa interview, kung paano siya sa mga makapag-usap sa mga fans, ganun talaga siya. But you see, so she get... Ang cute nila kasi. Fun. Ang charming nila pareho. I think their genuine love for each other, siguro yun ang lumalabas, no? It emanates, no, from their friendship, their love for each other, and how they nurture each other. In Barcelona, I was a witness. Parang na-witness ko kung gaano nila inagalagaan at minahal ang isa't isa. I think they even got closer. Marami naman dahilan kung ba't hinahanap mo sa tao. It's only been some years since Danielle embraced his destiny to be a star, and yet he bravely shares the most important lesson he has learned in the business. Siguro, everyday, kailangan mo isuot yung pinakamabait ng damit. Alam mo yun? Pinakamabait na ikaw. Pinaka-understanding na ikaw. And pinaka-patient na ikaw. Maging mabait mo lang talaga. And always maging thankful. Huwag kang makakalimutan sa mga tao na may utang ka. Yun ang huwag na huwag mo ba. Deep insights, matched by talent, looks, and charisma that everyone loves. That makes Danielle Padilla numero uno.
he lived the pain. Pero ang maganda sa pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang, specifically si Carla, buo. Hindi ko siya tiningnan na parang sikat na yung anak ko. Hindi ko binago. Lumaki siyang buo ang pagkatao. Very open at saka ang positive ng batang ito. So siguro that's why he's so blessed. Gawin mo seryoso yung character niya, affecting siya as an actor. Gawin mo siyang tarantado, pa-cute, romantic, pabibo, nakakatawa, may timing, may comic timing. Kasi nag-iisa siyang Daniel. Na pag sinabi mong Daniel, maano mo na iba siya sa iba because of his personality, kung paano siya. That's why he's number 1. Ba't ako numero 1? Siguro numero 1 ako kasi naiintindihan ko ang lahat ng level ng tao. From pinakamataas. Maraming salamat siyempre at na-experience ko ang pinakamataas at pinakamababa.